In fact, maraming advice ito kay Duterte na palpak, lalo na sa foreign affairs. At nung siya ay maging senador na, nagpakita na ng tunay na kulay na hindi pala ito maka-Pilipino, kundi maka-Amerikano. Naging dilawan ito, paring Ado. Ginawa pa ngang MMDA chairman. MMDA, Oo. Ginawang MMDA chairman ni Noynoy Aquino. Oo. At tumakbo sa senador to. tumakbo din sa Senado. Talo. Talo dahil unang-una, hinaluan niya ng kalaswaan ang kanyang kampanya. Biro mo daw, ang nangyayari dito, sa kwento ng mga kaibigan kong mga dilawan, ay pumunta daw sa isang rally at nakilahok doon at nag-ambisyon na maging senador, nagdala ng mga malaswa na mga entertainer. At dahil doon, siguro napansin ni Noynoy at hindi sinama sa linyada. At dahil doon, nagsisip-sip-sip-sip naman sa mga matalik na kaibigan ni Duterte. At pinapalabas na ba niya, kamag-anak daw siya, at gano'n. Pero, noong napalapit na kay Duterte, binigyan ng pwesto na maganda, at ginamit niya na isang jumping board paraan na magiging popular siya. At si Duterte naman, napakabait na tao at maganda ang puso, ginawa siyang presidential political advisor at pinagkatiwalaan. Kung may mga calamities, pinapadala siya doon para ma-expose. Kasi nagsabi na yata siya kay Duterte na nag-ambisyon siya kung hindi daw niya nakuha dahil hindi siya kinuha ni Noynoy dahil sa kalaswaan na ginawa niya, parang naguyo niya ang nabudol niya si President Duterte. Pero ano bang nangyari, pare? Pinagbigyan, sinama doon sa line-up ni Duterte noong 2019 at dahil sa napakalakas pa ng pangalan ni Duterte, wala naman sanang chance itong manalo dahil nilampaso nga nung panahon ni Noynoy Aquino na tumakbo ito. Ngayon, nabigyan ng pagkakataon. Pero anong ginawa, pare? Tingnan mo itong napaka-traidor na tao na ito. Ito, pakinggan natin kung ano ang kanyang ikangay sukli sa kabutihan ni Duterte na naabot niya ang ambisyon niya. At ngayon, gusto na namang bumalik uli sa nakuha niyang ikangay gasa or reward sa kabutihan ni Duterte. Gusto niyang magpa-re-elect uli. At tingnan mo sa interview ni Karen Davila. Napakaigsi ang pinakita nitong nung panahon ni Duterte. In fact, maraming advice ito kay Duterte na palpak, lalo na sa foreign affairs. At nung siya ay maging senador na, nagpakita na ng tunay na kulay na hindi pala ito maka-Pilipino, kundi maka-Amerikano. No? Pati yung mga giriya ng barko dyan sa South China Sea ay sinasabi niya na ang PCG daw sa isang hearing ay hindi civilian law enforcement authority, kundi parte ng military. Pati yung aeroplano, tatandaan mo, Jake, yung Poseidon P-8 ng ginamit ng mga Amerikano ay hindi naman daw Air Force plane, hindi naman daw combat aircraft. In other words, bulok ang pag-iisip. Wala talaga. From the start, kaya ang laki ng kamalian ni Pangulong Duterte na kinuha ito. At ito ay nakinabang at pangsarili lamang. At ito ngayon, tinatanong siya ni Karen Davila. Pakinggan nyo, mga kababayan, kung sino itong
tinutukoy namin itong taong ito na walang utang na loob kay President Rodrigo Duterte. Nilabag ba ang karapatang pantao ni dating Pangulong Duterte sa pagsakay sa kanya sa eroplano pagkatapos dinerecho sa Dahig? May nilabag ba doon? Siguro po hayaan natin na sagutin niya ng Supreme Court dun sa mga, I think there are 3 habeas corpus petitions. Then, But are you playing safe? emotionally, masakit yun. Kasi matanda na, parang hindi man lang kasi galing sa travel, parang hindi man lang napagbigyan na makonsulta yung magpa-medical check-up dun sa doctor of his choice. So yung ganong aspeto. Yun lang. Yun nakita ko. Tama ka na, Playing safe. Tolentino. Ha? Ha? Doon pa lang sa unang tanong ni Karen Davila, anong sagot mo? Ha? Abogado ka at alam mo ang ginawa kay Duterte. Nagpi-play safe ka, sabi ni Kabila, nagpi-play safe ka lang naman bakit mo hintayin pa yung napaka-non-sequitur yung sagot Tinanong siya kung anong opinion. Hindi naman tinanong ka kung anong outcome ng court case. Ang tinanong sa iyo, kung hindi ka ugok na pagkatao, ay tinanong sa iyo, Tolentino ba? Tolentino. Akala ko Tolentina Mr. Pikit niya yung matatawag ko Mr. Tolentino, tinanong ka kung ano ang legal opinion mo, kung may legalidad ba ang paghuli kay Duterte or pagdakip or pagkidnap or in whatever point of view that you will give to the query of Karen. Wala, nag-play safe ka. You are what you are today as senator, and you would not have been there in the first place, Mr. Tolentino, kung hindi ka inakay ni President Duterte when he had all the popularity in the world, in the Philippines, noong nagpupumilit kang tumakbo pagka-senador. Pero wala kang, ano ba naman yung sabihin mo? Opo, abogado ako, ito po yung legal opinion ko. Kaya hindi mo masabi dahil nakinabang ka na kay Marcos ngayon. Napaka-jumper mo You jump from one to the other Siyempre. Di ba? Nag-umpisa tayo kay Noynoy, nag-jump ka, iniwanan mo yung mga kasama mo na mga dilawan, nagpunta ka kay Duterte, kinalaban mo yung mga 8 diretsyo, nanalo ka, kung mga kasama mo yan, kung doon ka tumakbo sa grupo nila ni Maruas noong 2019, ano kayang mangyayari sa'yo? Kulelat ka rin. Pero nakapasok ka sa grupo ni Duterte, Mr. Tolentino. Anong ginawa mo? Nagsipsip ka at nakuha mo yung loob ni Duterte. And you won, not because of yourself, because alam naman ang kulelat ka nung panahon ni Noynoy But in 2019, nanalo po kayo, Mr. Tolentino. Kaya lang ngayon, nasa alyansa bagoong siya. Nasa alyansa bagoong. Pero dito, klarong-klaro. And not even this coming election, even then, doon sa mga hearings ni Bato, hearings ni Ruben Padilla, wala na. Nag-jump ship na siya. Sumipsip doon sa kay Marcos, tapos ginawang majority floor leader, mga kababayan. Sinasabi lang po natin ito, mga kababayan, dahil re-elect na naman ito ngayon. Pero mukhang nagja-jump ship na naman siya. Nagja-jump ship na naman from Noynoy
to Duterte, To then to Marcos. At At gusto pang manatili na bubulahin pa na, matanda na kasi, hindi dapat ginanon, hindi dapat. Huwag ka lang magpa-effect, Mr. Tolentino. Huwag ka lang magpa-effect. Tolentino ba? Akala ko Tolentina eh. ngayon mukhang independent na daw siya. Independent? Ano naman naging independent ito? Nakisakay kay Marcos. Mayroon bang independent kay Marcos? Marcos will expect you to do his bidding. So mga kababayan, kaya natin po sinasabi ito, lalo na dyan sa mga Duterte followers, Duterte supporters, Duterte loyalists. May katiting na boto. Nakiusap po ako. Nakiusap po ang mga kaibigan natin na malapit sa akin na nagmamahal pa rin kay PRRD. Na nagsakripisyo ngayon para sa Pilipino. He offered himself na magpakulong doon. Na wag nyong butuhan ito. Maski isang boto ng DDS vote, dapat hindi natin panalunin itong Tolentino na ito. Paring ano masasabi mo, pare? Dapat ito talaga zero ang boto rito sa mga So, ganitong klase. I call upon every Duterte loyalist, whether you are abroad, you are elsewhere, you are in Visayas, you are in Mindanao, you are in Luzon, God bless kayo na hindi iboboto dito sa traidor na ito, mga kababayan. Very simple yung tanong Naniwala ka ba? Kung legal o hindi? Ano masasabi? Let the Supreme Court. Wala namang sinasabi na ano bang probable outcome ang mangyayari sa Supreme Court. You were asked to render your opinion, accompanying your thinking of what transpired. Kung mahal mo at may utang na loob ka kay Duterte, kusang loob mo na nagsabi na he was kidnapped, it was illegal, and so on. Pero si Karen Davila na mismo, are you playing safe? Tama-tama yung sinabi ni Karen Davila. Kaya mga kababayan, wag niyong iboto itong Tolentino na ito, mga kababayan. Anong masasabi mo, paring Ado? Anong pakiusap mo sa ating mga kababayan na mga loyal at nagmamahal kay President Duterte? Pagpakita sana na katulad ng pinapakita ni Amy Marcos ngayon, na hindi sa namamangka sa 2 o 3 ilog, no? Magpakita kayo ng prinsipyo. Ano ba pinaglalaban ninyo? Wala naman kayo sinasabi. Lahat kayo sunod-sunuran lang sa isang presidente. Huwag kayong palit ng damit tulad dito. Naalala ko itong Tolentina na ito. MMDA chairman pa siya at mayroong yung yearly na Metro Manila Film Festival. Pinopromote niya. Bawat appeal niya sa isang araw 3, 4, 5 beses nagpapalit ng damit. Wow! Bongga! Costume change. Costume change Parang showbiz. Only a male female model like that will change clothes. I don't know. Sabi nga, female ba ito o male? Well, I'm just asking. Ito independent daw siya. Independent. Ito, pakita natin kung talaga bang may paninindigan. Kasi kung sumakay ka kay Marcos, yun ang alibay parati. Itong Ping Lacson, ganun din. Nung panahon ni Duterte, always taking sides with Duterte.
Yung Soto din, ganun din. Pero anong sagot nila? Independent. Ito si Soto, hindi naman independent to. NPC yan. Pero itong dalawa, ito, anong sagot nito si Tolentino? Bang balimbing ka? Hindi po. Bakit mo nasabi yun, sir? Ano po? Ba't yun nasabi yun, sir? Dati po tumakbo kayo sa ilalim... Nung tumakbo po ako dati, independent po ako. Kahit tingnan niyo po yung kon ako, independente po ako. Huwag mainit ang dugo ni Karen Davila rito. Galit na galit yung Balimbing ka tamang-tama ka, Karen. Ako, mayroon ako minsang misgiving sa mga sinasabi mo, pero in this respect, mukhang palong-palo ako sa mga diskarte mo. Ano sabi ni Karen? Balimbing. Ano yung sabi niya kanina? Ng isa? Independent. Ano ka? Mamangka ka sa dalawang ilog or something like that. Oo. So, ganun po mga kababayan. Please, for the sake of our President, for the sake of President Duterte, mga traidor na katulad nito, sino pa ba ang mga traidor dyan? Yung isa, namumuno pa, sinisiraan pa si Duterte, marami namang mas magaling pang mga Associate Justice ng Korte Suprema, may bumulong lang at may without any vetting process, nagiging Chief Justice na agad. Oo. Kung hindi naging Chief Justice ito, baka magiging mag-disappear na yan in the dustbin of history. Pero ginawa siyang Chief Justice. Pagkatapos, pag-retire, ginawa pang chairman ng GSIS, a very prestigious, only very close and very trusted ng Pangulo ang umahawak ng posisyon na yan, chairman of the board ng the Government Service Insurance Service ng system. Pero ginawa. Ngayon, nakilala siya. Siyempre, mayroon prestige na former Chief Justice parang siyempre kinuha ka agad ni Marcos. Anong pinakain ni Marcos? Tinraidor na si Duterte. Tinraidor na. Kung ano-anong pinagdadaldal against Duterte. Mayroon pang isa, itong isang traidor, pare. Ginawang from the army, from the chief of staff, ginawa pang DILG secretary. Nagkasakit pa, magkatabi kami doon sa COVID. Nagka-COVID pa ng ilang beses. Pero anong ginawa? Member pa siya nitong inner circle na nagpakidnap kay President Duterte. Walang hiya itong mga tao na ito. Talagang according to John Vic Remulla. Magsisinungaling ba si John Vic? Atat siya kay Pinky Webb. Gusto na niyang ipakita yung kanyang sinseridad kay Pinky Webb. So, how can he lie? At sinabi pa yung traidor na ginawang sekretary, kasama daw niya. Yung paborito mo, sino ba ito? NSA? Anong pangalan? Eduardo Anyo. Yun. So, there are many more traitors. Pero ito lang yung so far na pangalanan natin. But we will name names who have betrayed Duterte. And of course, there is also someone na kunyari, opposition daw. Pero maraming nagdududa at I think I have a strong feeling na siya yung monitor kay Duterte na nasa Hong Kong at nag-communicate
doon sa best friend niya na o si Duterte hindi yata magdi-defect doon sa China, hindi yata mag-asylum, uuwi dyan. O, ipakuha niyo na yung warrant of arrest sa ICC kasi pauwi na at hulihin niyo na, baka aalis pa yan sa ibang bansa. O, tingnan mo. Antonio ang kanyang pangalan. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.